Isang perpektong pagsasama at pagmamahalan sa isa't isa. Iyan ang madalas na nakikita ng kanilang mga followers sa kanilang social media. Sila ay kinaiinggitan ng ilan sa animo isang mala fairy tale na love story. Ngunit ang totoo, ang tamis na nakikita sa kanilang pagsasama ay isang pagpapanggap na lamang at ang kanilang pagtitinginan at pag-iibigan ay nauwi sa isang karahasan kung saan ang isa sa kanila ay hinarap si kamatayan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Ali at Ana Abulaban. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Tinagurian na America's finest city, ang San Diego na matatagpuan sa baybayin ng Southern California ay kilala sa banayad nitong klima, malalawak na dalampasigan at downtown neighborhood kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng businesses tulad ng mga clubs, rooftop bars at live music venues. Meron din dito mga luxury high-rise apartments at isa sa mga apartments na ito ay naroon ang pamilya Abulaban. Ipinanganak noong 1993 sa Okinawa, Japan, si Ana kasama ng kanyang mga magulang na parehong mga Pilipino ay doon na nanirahan. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang US military base doon at nang siya ay nakatapos ng high school ay nagtapos naman ng isang degree sa Technological University of the Philippines. Ayon sa mga kakilala at kaibigan, si Ana ay isang charming, matalino at down-to-earth na tao. Ayon sa kanyang best friend na si Casey, si Ana ay isang kind at loving na kaibigan. Sa kanyang taglay na kagandahan at magagandang katangian, sigurado na magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Isang bright future ang sa kanya ay nakaabang hanggang sa nakilala niya si Ali Abulaban. Si Ali ay isang gwapong US soldier na nakadestino doon sa pinagtatrabahuhang US military base ng ama ni Ana. Ipinanganak noong 1992 sa New York sa Palestina ng mga magulang. Si Ali simulat sa pool ng kanyang kabataan ay nangarap na maging isang entertainer. Sa edad na 14, siya ay naging isang singer ng isang banda bago siya napunta sa Japan at nagtrabaho sa army kung saan niya nakita at nakilala si Ana. Ang 22 anyos noon na si Ali ay agad na nakumaling sa ganda ni Ana, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na sinuyo ang dalaga. Si Ana naman ay tinamaan din ng kanyang kagwapuhan at matapos noon ay nagpakasal na taong 2015. Matapos na sila ay nagpakasal, ang dalawa ay tumungo at nanirahan naman sa Virginia, ang lugar kung saan lumaki si Ali. Isang taon matapos ng kanilang pag-iisang dibdib, nang isinilang naman ang kanilang anak na si Amara. Si Ali bilang may pangarap na maging isang entertainer, ay sinubukan na gumawa ng kanyang musika at kumanta at naging isang libangan din ang pag-upload ng comedy skits at celebrity impersonation videos. Siya ay gumawa ng impersonation videos na ini-upload niya naman sa kanyang mga social media accounts gamit ang alias na Gene Kid. At bilang siya ay may natural na talento sa pagiging isang comedian, hindi din nagtagal at siya ay nakakuha ng maraming followers na tuwang-tuwa sa kanyang mga videos. Ang ilan sa kanyang mga parodies ay base sa kanyang paborito mga characters tulad ni Tony Montana galing sa 1983 movie na Scarface. Mayroon din siyang video tungkol sa isang video game na Skyrim kung saan iyon ay umani din ng maraming followers. Taong 2019, isa sa kanyang video ay nag-viral dahilan para ang kanyang mga followers ay mas higit na dumami, partikular sa kanyang TikTok account na halos umabot na sa 1 milyon na followers. Sa kanyang mga videos, si Ana ay malimit din na makita kung saan siya ay gumawa din ng kanyang sariling content sa Instagram na agad din namang nakakuha ng 11K followers. Sa natamo na kasikatan, naroon pa din ang pagnanais ni Ali na matupad ang kanyang American dream at para iyon ay magkaroon ng liwanag, ang tanging nakikita niyang hadlang ay ang kanyang distansya sa Hollywood.
Sa kanyang tantya, ang isang malaking hakbang para sa pangarap na kasikatan ay nasa California. Kaya Pebrero taong 2021, ang pamilya Abulaban ay nagtungo sa kanluran kung saan nakaabang ang katanyagan at trahedya. Sa kanilang kinita bilang mga influencer sa social media, sina Ali at Ana ay nakabili ng isang apartment sa Spire San Diego Complex, isang luxury high-rise na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Sila ay patuloy na nag-post ng mga video sa kanilang social media accounts na nagpapakita ng kanilang masayang relasyon. Ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Amara ay madalas din na parte ng kanilang mga videos na nakadagdag sa ganda ng kanilang imahe bilang masaya at buong pamilya. Pero syempre, walang ganun. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo at ang kanilang pinapakita online ay malayo sa kanilang katotohanan. Ang kanilang tunay na relasyon ay hindi kaila sa kanilang malalapit na kakilala. Mayroon silang mga malalayong katangian sa isa't isa. Si Ali ay isang loner, habang si Ana naman ay isang social butterfly at madaling makipagkaibigan. Si Ali sa kanilang paningin ay snobbish, samantalang si Ana naman ay described as sweet. Si Ali ay kanilang nakita bilang isang manipulative control freak na sa kanyang asawa na si Ana ay may pagka-possessive. Ayon sa mga kakilala, sa ilang bilang na pagkakataon na kasama ni Ana ang mga kaibigan, si Ali ay madalas na i-text o tawagan si Ana. Dahil dito, ang mga kaibigan ay tila on wonder kung mayroong something sa relasyon ng dalawa. Sa patuloy na paglabo ng relasyong Ali at Ana, ang dalawa ay patuloy pa din ang pag-upload ng mga videos na isa na lamang ilusyon para itago ang kanilang tunay na relasyon. Sa taglay na ganda at karisma ni Ana, si Ali ay naging possessive. Ayon sa pinsa ni Ali na si Luis, sa nakitang pag-usbong ng social life ni Ana, si Ali ay nakaramdam ng matinding pagseselos. Ayon kay Ali, si Ana daw ay madalas na pumunta sa party kasama ng mga kaibigan nang hindi siya kasama. Marahil ang dahilan dito ay dahil si Ali ay isang loner at obviously hindi din siya gusto na makasama o makadaupang palad ng mga kaibigan ni Ana. Ayon sa mga ito, si Ali ay highly aggressive. Ayon sa best friend ni Ana na si Casey, sa pakikipag-usap kay Ali, madalas na si Ali ay pabida at palaging sumasabat o pinuputol ang kanilang mga usapan. Palagi din itong pinagyayabang ang kanyang success sa social media at higit sa lahat, medyo disturbing sa kanila na si Ali ay palaging may dala na baril saan man ito pumunta. Ayon sa pinsan ni Ali na si Luis, sa ilang beses na pag-obserba niya sa relasyong Ali at Ana, nakita niya ang abusive na treatment ni Ali kay Ana. Ang mga video skits ni Ali ay unti-unti na ding naging agresibo. Si Ali ay nagsimula na din na gumamit ng droga at sa kanyang isang Instagram live, si Ali na halatang lasing ay kumuha ng isang bag ng cocaine at sinimulan na iyon ay singhutin. Bilang isang komedyan sa una, ang akala ng kanyang mga followers, isa lamang iyong parte ng kanyang joke hanggang sa na-realize nila na iyon ay tunay na pala na pagsinghot ng droga. Isang apology video ang kanyang in-upload ng sumunod na araw kung saan sinabi niya na iyon ay ang una niyang pagkakataon na gumamit at todo explain pa ng panganib na dulot ng paggamit. Sa video ay sinabi din ni Ali kung gaano nito kamahal ang kanyang asawa at ang pagkadisgusto nito sa mga kaibigan ni Ana. At sinabi pa na ang mga kaibigan ni Ana ay may potensyal na magdala ng lalaki sa kanilang bahay para mangaliwa sa kanilang mga asawa. Dumating sa punto na si Ali ay naging komportable na sa paggamit ng droga. May isang pagkakataon habang siya ay nasa isang bar kasama ng kanyang pinsan, isang bag ng cocaine ang kanyang inilabas at ipinatong sa kanilang table. Dala ng kanyang kasikatan, siya ay feeling privileged at untouchable at kasama ng droga at alak, haluan ng kanyang pabago-bago na temper. Iyon ay papunta na sa isang disaster.
October 21, 3 araw matapos na nag-move out si Ali, siya ay bumalik sa kanilang apartment. Lingid kay Ana, si Ali ay mayroong duplicate key at iyon ay ang kanyang ginamit para makapasok sa apartment habang si Ana ay wala sa bahay at ang kanilang anak ay nasa eskwelahan. Matapos na nakapasok sa loob, si Ali ay pinagsisira ang mga gamit doon. Bago umalis, siya ay nag-install din ng kung ano sa iPad ng kanilang anak kung saan maaari niyang marinig ang konversasyon sa loob ng bahay na yon. Matapos noon ay tinawagan niya si Ana para ipaalam ang kanyang pagbisita. Obviously ginawa niya yon para takutin ang dating asawa. Sa ginawang pagtrespass ni Ali, si Ana ay inimbitahan ang kaibigan na si Rayburn Cadenas Baron. Si Rayburn ay tubong San Diego at ayon sa mga kakilala ay isang family-oriented na person. Siya ay isang kaibigan na laging handa para tumulong at maaari na ng araw na yon bilang si Ali ay mayroong sariling susi sa apartment at hindi alam ni Ana kung ano ang kanyang dadatnan pag-uwi. Siya ay inimbitahan ni Ana para humingi ng tulong at bilang isa na ding proteksyon. Ang pagpunta doon ni Rayburn ay isa palang maling desisyon dahil ito ang nagsilbing huling PC para sumabog ang wala na sa katinuan na si Ali. Sa pamamagitan ng app na naka-install sa iPad ng anak, ay narinig agad ni Ali ang pagdating ni Ana at Rayburn sa apartment. Narinig niya ang pag-uusap at pagtatawanan ng dalawa. Hindi niya alam kung kaninong boses ang kausap at katawanan ni Ana, pero ang tanging sigurado siya, ang boses na kanyang naririnig ay galing sa isang lalaki. Dala ng galit at selos, si Ali ay agad na pumunta sa apartment. Sa kanyang pagpunta ay kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip ni Ali. Pagbukas ni Ali ng pinto, ay nakita niya sina Ana at Rayburn na nakaupo sa couch at nag-uusap. Si Ali ay lumapit sa dalawa at agad na nagpaputok ng baril kung saan si Rayburn ay tinamaan ng 3 beses at si Ana naman ay nagtamo ng lethal shot sa mukha. Matapos ng pamamaril, si Ali ay sinundo naman ng anak na si Amara sa eskwelahan. Siya ay tumawag naman sa kanyang ina at umamin sa nagawang kasalanan. Lagpas 3:00 ng hapon, nang siya ay tumawag ng 911 para i-report na natagpuan niya ang kanyang asawa at kaibigan nito sa kanilang apartment na nabaril at wala ng mga buhay. At pinagdiinan pa na siya ay walang kinalaman o pananagutan sa pagkamatay ng dalawa. Matapos ng halos 1 oras, ang mga otoridad ay inaresto si Ali matapos na itirak ang kanyang lokasyon. Sa pamamagitan ng security cameras, nalaman ng mga otoridad na si Ali ay nasa apartment ng oras na nangyari ang krimen. Sila ay nakakuha din ng recorded telephone conversation kung saan ay inamin ni Ali ang nagawang krimen sa kanyang ina. Sa kabila ng mga ebidensya na ito, si Ali ay matigas pa din ang tanggi ng kanyang kinalaman sa krimen at binali ang ibang mga detalye para siya ay kaawaan. Sa kanyang bersyon ng pangyayari, sinabi ni Ali na nang pumasok siya sa apartment ay nadatnan niya sina Ana at Rayburn na naghahalikan. Nagdilim ang kanyang paningin kaya ang dalawa ay nagawa niyang barilin. Ang kanyang bersyon ay maaring katanggap-tanggap sa iba bilang isang crime of passion dala ng nasaksihang kataksilan. Ngunit ang kaalaman na siya ay may dala ng baril nang pumunta sa apartment ay nagdulot ng pagdududa na ang kanyang nagawa ay dala lamang ng pagdilim ng kanyang paningin. Si Ali ay hindi din sinabi sa mga otoridad na sila ni Ana ay nasa proseso na ng pagdidiborsyo kung saan si Ana ay malaya na at maaari nang makipag-date sa iba. Ayon din kay Ali, si Ana ay nagawa din na siya ay pagtaksila noong sila ay nagsasama pa. Ngunit ayon naman sa mga kaibigan ni Ana, si Ali ang totoong gumawa ng kataksilan sa kanilang pagsasama. Ayon sa mga kaibigan ni Ana, simula nang sumikat si Ali bilang si Gene Kid ay kung sino-sinong babae na ang nagawa nitong ikama. Si Ana ay nagkaroon ng suspisyon tungkol doon, ngunit sinubukan pa nito na ayusin pa ang kanilang relasyon hanggang dumating sa punto na hindi na ito maayos pa.
Si Ali ay sinampahan ng kasong 2 counts ng first-degree murder na maaring masentensyahan ng death penalty kung saan siya ay nag-plead ng not guilty. Sa kanyang pre-trial hearings, madalas na sinisigawan niya ang mga witnesses habang kwento ng mga ito ang mga pangyayari ng araw ng krimen. Isang detective ang nagbigay ng espekulasyon na si Anna at Rayburn ay maaaring may relasyon, kung saan si Ali ay todo iyak pa at todo explain na ang kanyang nagawa ay dala lamang ng init ng pagkakataon. Pinagdiinan niya din na naabutan niya na naghahalikan ng dalawa, ngunit may isang pagkakataon na sinabi din niya na naabutan na niyang wala ng buhay ang dalawa. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang pulisya ay may record kung saan 9 na beses na palang nakapunta ang mga officers sa apartment ng dalawa sa pagitan noong Hulyo at Oktubre ng taong 2021. Sa bawat pagkakataon na ito, ang hindi pagkakaunawaan ay naayos naman at walang ginawang pag-aresto. Ang kanyang trial ay nagsimula noong Enero taong 2024 at Setyembre ng kaparehong taon nang siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!